Magandang hapon po muli mga minamahal naming taga-subaybay. Tayo po ay muling nagbabalik para sa ating sipat Tudla. Okay, malamig ang panahon at minsan ay mainit din. Hindi maganda ang papalit-palit na panahon. Ngunit ito po ay dala ng bagyong Egay at Falcon. Si Falcon na po, nakauwi na po si Egay. No, ito mga nakaraan. Pinalitan po ni Falcon. Kaya po, ito po ang ating kaibigan, si Camel Bin Makanip. Bumati ka po. At magandang hapon po sa ating lahat. Minsan maulan, minsan, alam mo, minsan ang panahon, kahit maulan, mainit. No? Kanina, nasa sasakyan tayo. Nakaka-stress kanina. Magandang hapon po kung saan man naaabot ang aming programang Sipag Tudla, lalong-lalo na dyan sa buong Distrito 4. Yan. Mabuhay po. Sa hapon na ito, ang ating topic ay tungkol sa kalamidad, mga kalamidad. Alam po natin na noong mga nakaraang araw, at hanggang sa ngayon ay nararanasan natin in particular sa gitnang bahagi ng ating Luzon. Hanggang ngayon po ay dumaranas ng pagbaha ang lalawigan ng Bulacan, Pampanga at iba pong mga karatig lugar dyan sa Bataan at Nueva Ecija. So parte po ng Central Luzon. At noong pong nakaraang linggo naman ay sinalanta ang bahagi ng norte, partikular ang Abra, ang Benguet, at iba pong bandang North Luzon. Okay. Sa ganitong sitwasyon, Camel Bin, alam naman natin na talagang hindi yan maiwasan. Ngayon, may tinatanong ka sa akin kung ano ba yung mga... Ano ba ang pwede nating maiwasan kung sakaling dumarating ang mga sakuna o kalamidad? Okay. Unahin natin ang... Ano ba yung mga... ano bang kalamidad ang pwede nating maiwasan kung sakaling dadating? So, sa tingin mo... Okay. Speaking of kalamidad, syempre po, pangunahin nating nararanasan dito sa ating bansa itong mga bagyo. Okay, yung pagbaha, okay, na dulot ng walang patid na pag-ulan. Siyempre po, meron ding pangyayari na pagsabog ng bulkan, okay. Ano pa? Lindol. Lindol. Ipo-ipo. Ipo-ipo. Yan, hindi naman siya masyado dito sa ating bansa, but karamihan po ay sunog. Okay. So, sa ganitong kalalagayan, dapat tayo mga mamamayan ay nakahanda. Okay? So, handa in terms of, sabi nga po, nasa kahandaan ang pag-iwas sa malaking kapinsalaan. Parang halimbawa, ikwento mo nga yung naging sunog na malapit sa barangay mo. Ibig kami, nabiktima ng sunog noong 2015. Hindi, ano yung, bakit hindi natuloy? No. Dahil nga, yung ating first nagagawin kapag may sunog, unang-una wag tayo magpapanik. Hindi, yung nangyari doon sa barangay. Sa 418 yun Sa 418 ito, nangyari doon, yata may naiwan hindi siya agad na, hindi na lumaki. Oo, naagapan kasi malapit. Ano nga yung nangyari? Kasi ang topic natin, nasa kahandaan ang pag-iwas sa malaking kapinsalaan. So, walang naging pinsala. Ano yung nangyari? Dahil ang nangyari doon ay naging agresibo sa paghahanda yung ating mga kababayan. Dahil malapit din naman yung bombero doon, yung sakaling naapula kaagad yung sunog doon sa 418. Kaya nagtulong-tulong yung mga kababayan natin doon para maapula kaagad yung apoy doon sa 418. So ano ba ang Hindi, 419 yung pinag-uusapan natin. Sa 419, meron nangyari doon, hindi ko alam kung anong unang nangyari doon sa 419. Parang sa daycare yun, sa taas parang nag-overheat daw.
paano napatay agad? Ayun ang hindi natin alam. Kasi sa 418 ako nagkaroon ng idea. Kasi kahapon lang yata nangyari yung sunog na yon. So, it's just important na paghandaan nila kaagad, may nakapansin na may umuusok na. Kaya naging alerto kaagad yung mga barangay 419 resident kasi mayroong fire distinguisher, may mga first action na ginawa kaagad. Okay. Kaya po, napaka-importante na sa anumang sakuna o kalamidad, tayo ay Laging handa. So, yun po ang pinaka-importante Importante. na hindi tayo dapat matutuliro o magpapanik. Instead, na tayo po ay laging Alerto. Sabi nga, alerto. Ayan. Ngayon, Bukod doon, siyempre, lamang yung may alam ka, di ba? In terms of calamity, lamang yung may alam ka kung saan ka pupunta, kung sakaling dadating yung ganong sakuna. Di ba? Alam mo kung saan lugar ka pwedeng safe. Even kunyari earthquake, huwag kang magpapanik kung alam mong, di ba, meron nga mga tinatawag na kung alam mo may babagsakan kang mga debris o mga gamit sa bahay, sa ilalim ka ng lamesa. okay, okay. So, in particular tayo ngayon sa kalamidad na nararanasan natin, yung mga bagyo at saka pagbaha. Dahil sa nakalipas na mga ilang araw ay talagang nag-uulan, maya't maya hindi mo ma-predict ang panahon kung biglang bubuhos yung ulan, kaya actually hindi naman talaga umiinit ng tuloy-tuloy, kundi tuloy-tuloy yung ulan. Pero iniisip ko na ito ay isang blessing. Tanungin mo ako kung bakit. Bakit? Okay. So, sinabi ng Pag-asa na isa sa mga banta na problema ng ating bansa ang El Nino. Alam mo ba yung El Nino? Okay, syempre yun yung tagtuyot, yung kawalan ng tubig. And ito ay malaking perwisyo kasi ang unang tatamaan nito ang ating mga magsasaka. Okay. Dahil dyan tayo nagpo-produce ng pagkain. Oo. Ngayon, pagka siyempre wala tayong itinatanim, siyempre walang aanihin. Tama. Okay. Ngayon, ito ay meron ng unti-unting solusyon at ito na nga yung ibinigay sa atin na bagamat sabihin na natin na ang Pilipinas ay daanan talaga ito ng bagyo. So, humigit isang dosena o minsan dalawang dosena. Oo, ang nangyayari. Ito ay kadalasan kapag bare months, ano? Hindi naman. Actually, mula June hanggang mga month of February, yan. Usually mga bagyo. Pero ang pinakamalakas talaga yan yung mga bare months, ayon sa Pag-asa. Oo. And then at the same time, kaya nga, di ba, nag-propose na, ewan ko kung bakit nilipat yung simula ng klase. Itong August sana, ay panahon ng tag-ulan. Oo, hindi lang natin malaman yung pinakadahilan dyan. Pero ang nakikita natin is dahil dumaan kasi yung pandemic, parang nag-adjust sila. Parang siguro nag-adjust din yung Department of Education o whatever. So, yung sakuna o kalamidad, ito halimbawa ang i-example natin. Hindi lang natin maipakita yung mga picture dahil nagkaroon tayo ng technical problem. But anyway, i-example natin ang Benguet o Abra. In particular sa Abra tayo. Dahil ang Abra ay nagkaroon ng declaration ng State of Calamity. Oo. Nasa kalagayan ng kalamidad siya dahil malaki yung pinsala ni Egay. Ngayong even ang Pampanga, Bulacan, nagdeklara na rin ng State of Calamity ang kanilang governor. Okay. But ang gusto kong i-point dito is ang Abra nung nakaraan July, nung nakaraan taon, alam mo ba, ay dumaan din sa kalamidad. At magnitude 7 sa Lindol naman. Sa Abra. Imagine mo taon-taon, dalawang sunod na dinaanan sila ng sabihin na nating dilubyo man yan, o sakuna, o kalamidad, but the thing is kalamidad dyan. Okay, naalala ko noong
noong 1991, yung malakas na lindol sa Baguio na talagang bumagsak yung isang gusali na napuntahan ko doon. Okay, na maraming That mga was guests, 1991, July 16. July 18 yun, okay. Now, syempre yung pinatubo, yung pagsabog Yan, naman ng pagbubukan. bulkan. Okay, na dati ay wala, hindi naririnig, pero biglang-bigla. So, nagulantan tayo lahat. laki. Naalala ko noon, merong kaming maliit na opisina tinatayo noon sa San Fernando, Pampanga. Nasa finishing touch na, okay, ng yun, Project. karoon ng pagsabog, abot ng Metro Manila, yung asphalt, and then yung lahar, grabe. So, ilang taon, halos isang dekada na pinagapang ang mga taga Luzon. 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 Ng Luzon. Particular, syempre, yung Pampanga, tapos Na Bulacan. talagang lumubog Pero yung kanilang mga bahay. Pampanga, yung mga mga ilog nila talagang apektuhan, pati ang mga sakahan. Okay. Now, may idea ka ba kung ano yung mga pinakamalalakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas? Ibahagi mo sa amin. Well, ang pinakabibigay natin na mga top 5 na mga bagyong dumaan, no? Number 1 na dito ang Typhoon Yolanda, no? Na may international name na Haiyan. Noong taong 2013, no? May wind speed ito ng 315 km per hour. May rainfall na 281.9 mm. At death toll, may 6,300 yung namatay. Ano? Wow. Sa Ormoc, dyan sa... Doon tumama. Ang di bali ang damage ng halaga na kanyang ay 95.5 billion. Yan. Si Typhoon Yolanda na talaga ang siyang nangungunang typhoon na naka-experience ang bansang Pilipinas kung saan ay talagang 6,300 yung namatay. Siguro kasama na rin ito Before yung... that, may babatiin ako ng mga taga Sampaloc, Manila, si Brother Joseph Tacuban, at syempre po si Sir Melvin Bautista, yan, madalas nanonood dyan, at syempre po si Sir Alvin Sese, si Chairman Tabuso at si Chairman Justin Lee. Ayan, mabuhay kayo. Okay. Babatiin ko naman si Ate Lori Perez dyan sa Barangay 420. At syempre, yung mga taga-Barangay 420, dyan, yung mga nanonood. At syempre, lahat ng mga tao, Gamma P, pati ang Sigma, na 3 skillion dyan sa Barangay 420, magka-conduct sila kasi ng dry clean sa this week. Kaya nga, baka matupad yung walis na hiningi nila tsaka yung daspan. Buong barangay, magka-conduct sila ng dry clean. Yan. So, sana matanggal yung mga bara sa kanila kasi mamaya pag-uusapan natin yung... Ngayon, itong Kabayani, yung typhoon number 2 natin na pinaka-worst na dumating, itong si Typhoon Odette, na may international name na Ray, no? Ito yung taong 2021, na may wind speed na 280 km per hour. Ang rainfall niya ay 272.1, yan. Timba-timba bang ibig sabihin? Ang death toll niya, Balde-balde. Ang death toll niya, Kabayani, ay 409. Ang naging damage niya noong panahon, noong 2021, ay 51.8 billion. Pero mo, ganun pinsala yung type 5 na bagyo na babanggitin natin ngayon. Yung type 3 natin na typhoon, si Pablo, na may international name na BOPA, noong taong 2012. Wind speed niya ay 280 km. Ilan naman ang pinsala? Rainfall, 240. Ang death toll niya, Kabayani, ay 1,901. Ang damage niya ay 43.2 billion. Dahil balita ko, ang naging pinsala nito, yung Northern Mindanao, Central Visayas, and Palawan. Yun. And number 4 natin ay si Typhoon Glenda, na may international name na Ramasun. Year 2014 po ito, na may wind speed 260 km per hour. Ang rainfall niya ay 200 mm. Ang death toll niya ay 225, na may damage na 30.6 billion.
Ang kanyang nasalanta rito ay bandang ito ay bandang Metro Manila. Yan, meron nadamay niya, no? Visayas, Luzon and part ng Visayas noong taon 2014. At ang top 5 natin ay si Typhoon Ompong na may international name na Mangkut sa taong 2018 na may wind speed na 285 km, na may rainfall na 300 mm, ang death toll niya ay 134. Ang naging damage niya ay 33.9 billion, kung saan ang nasalanta niya ay ang bahagi ng Malaysia, Taiwan, no? Dumaan to sa Malaysia, Hong Kong yan. At dadaanan niya rito sa atin. Oo, no? So ang naging ang epekto niya ay yung nag-landslide siya ng mga maraming beses. Kaya yun, ang naapektuhan niya sa Pilipinas natin, yung Region 1, 2, 3, sa Cordillera. Yan po ang yung mga part ng kanyang nasalanta. So, masasabi natin talaga yung... Wala dyan yung, naalala mo yun, sa Metro Manila yun, halos maghapong umulan. Hindi ko ma-recall. Alam ko, yun sa Marikina. Yan yun si Undoy. Undoy. Wala ba yun sa... Hindi siya kasama sa, sa... malaking perwisyo. Ang nangyari lang doon, napakalaki ng baha. Yung umulan lang, pero walang hangin, no? Na parang maghapon. Naalala ko niyang kape, nagtinda ko niyan sa flyover ng kape, tsaka Tapsilog, nung na-stranded lahat yung mga kababayan natin doon sa flyover ng Lacson. 3,500 yung kinita ko buong maghapon. Nagtinda lang ako ng kape. So, kaya that was September 26, taong 1990, ay taong 20, I think 2018, 19, ganun. Nangyari yun. Okay. Now, so, talagang daanan ng bagyo ang Pilipinas. Yeah. And most of the time, yan ang mga nadadaanan parte natin. Halimbawa sa Luzon, ang Bicol region. Particular ang Catanduanes. Laging may bagyo dyan. Samar, yan, kadalasan. Bisaya yan. Sa Luzon muna tayo. Ano yung pinakadulo nating bansa? Apari? Yan. Mula. Hindi, sabi na, mula Masbate. Abad. Sino yan? Abad. Ano yun? Batanes. Yan. Kaya nga, di ba? Batanes. Yung Apari, Cagayan yan. Mula Batanes. Nung nakaraan, naglandfall yata yan sa Cagayan. Okay, si Egay nagtagal dahil 2 beses siyang naglandfall. So nasarapan. Okay, na-enjoy niya yung pag-stay sa Pilipinas. So parang bakasyonista yan di ba? Pag nagbakasyon sa Pilipinas, na-enjoy niya yung lugar natin, let's say ang Boracay, nag-i-extend. Ang nangyari kasi doon, according to Pag-asa, dahil may paparating pa nga isang bagyo, ito ngayon si Falcon, yung habagat, parang nag-aano sila naghihilahan ng ng hangin, lakas. Kaya nag-stationary siya sa lugar ng kanyang maapektuhan. Kaya ang sabi ng Pag-asa nga, nag-stationary siya bago dumating si Falcon. Kaya gano'n na lang kabigla yung mga taga Central Luzon, even yung Cagayan, na sila ay lumubog. At nagpaawala nga ng tubig yung lokal na pamahalaan. Napanood ko yung video, actually hindi lang natin may share ni may technical Senator, problem tayo. Joel Villanueva. This is particular siya doon sa nangyayaring baha sa Bulacan. lalawigan ng Bulacan, na kung saan mahigit 2 bayan ang lubog sa baha at ilang araw na. At itong ganitong sitwasyon ay matagal na niyang idinudulog sa pamahalaan at matagal na niyang nilalakad. Kanya lang, ang mga nagiging problema ay yung, syempre, yung mga karating na lalawigan. Gaya ng Pampanga. Ang Pampanga, ang Bataan. So, kapag nagkaroon ka ng proyekto sa isang tawag dito, sa isang lugar, apektado naman yung ibang lalawigan. Kaya yun yung
tinatanong iniisip ni... nila at pinagpaplanuhan ng maigi. Kailangan, in general, yung pagpaplano ay kaakibat yung mga pwedeng mangyari sa ibang lalawigan. So, hindi sila magpaplano kasi beforehand, may mga planning na Oo. na kung ano yung gagawin para sa lalawigan, para maitaas yung lugar. And then, catch paano basin pa naman sila. Oo, paano naman Yung ibang ngayon, katabing lugar. Oo, hindi pumapayag yung mga katabing lugar dahil matik yun na kapag may ginawa kang proyekto sa isang lugar. So, ibig sabihin ba ni Senator Joel Villanueva, humingi sila sa national government, ganun ba? Ng project. Ng project. Oo, Kumbaga, na maging national project na ng Oo, na hindi lang gobyerno. puro drawing, puro Oo. proposal, Dahil ito ay... matagal na. Kumbaga, since na pagkakaupo niya bilang Senator. ay nilalaban niya na yon. So, may mga budget na pautay-utay, ngunit yung budget na yon, syempre kung gagalawin mo na ganito, nagiging cause pa ng corruption. Delay, oo. Oo. So, until sa nagkaroon na ng eleksyon, nagpalit na ng new administration, so kailangan konkreto yung plano. Sabihin, pagka ginawa yung mga hakbangin para mabawasan yung pagbaha. Although yung pagbaha talagang perennial problem na ng Pilipinas yan dahil talagang catch basin pa naman yung Bulacan. Oo. Ngayon, pero may mga remedyo. Ngayon, pag-uusapan natin yung ano-ano ba yung mga problema natin sa baha. Okay? Parang may sinasuggest ka kanina na sabi mo, ano-ano ba yung parang matagal mo nang minimiting maisagawa ng board ko. Okay. Now, ano ba yan? Yung mga idea mo mga idea, kanya lang, na maishishare mo? hindi agad ganun-ganun napapatupad at naririnig. No? Minsan, napapakinggan pero taingang kawali. Okay? Napakasimple yung mga pamamaraan na nasa sa isip ko kasi minsan naman, given na yung solution, ayaw lang natin palawakin or sa katuparan. So, halimbawa, saan ba nagka-apog dito yun? muna tayo sa Metro Manila. Okay? Doon sa traffic, may mga suggestion ako na maganda Kanya lang, wala pang nakikinig So, sa susunod Sige. na topic. Ngayon, muna tayo sabihin mo na, baka makinig sila. Okay. Now, kung napapansin ninyo, maraming mga ilog dito sa Metro Manila. And then kahit naman sa mga ibang lalawigan, okay, isa sa mga makakatulong, okay, ay ang paghukay sa mga ilog. Okay. Isang napansin ko, itong ilog na dumadaloy dito sa may Tatalon hanggang Marikina River, yan ay puro putik at puro basura. Okay? So, ang nangyayari niyan, ang tubig ay hindi masyadong nasisipsip ng lupa. Okay? At dahil nga tumataas ang ilog dahil sa mga putik, burak at mga basura, dadulot ng mga pabrika at galing sa mga yung basura at saka hindi nasisipsip yung tubig. So, ang isa sa mga pamamaraan na naiisip natin ay laliman. Kung baga isang barko ang taas ng lalim ng ilog, okay, gawin mong 2 barko. Okay? Hanggat maaari. Okay? So, mahirap bang gawin? Hindi naman. Siyempre, may pondo naman talaga ang gobyerno para dyan, pero kailangan lang ay konkretong plano at talagang kumbaga, i-priority mo ang isang ilog na talagang daluyan ng maraming tubig, so mababawasan kahit papaano. And then, syempre, para maiwasan na rin yung mga problema sa kuna, yung mga naninirahan sa mga baybayin ay dapat ilikas. So, dapat talaga, may plano. ang gusto mong tukuyin, ang viewpoint mo rito may konkretong plano ang national government
bigyan priority talaga yung mga ilog na nasa bahagi ng Metro Manila. Oo. So, pangmatagalang solusyon ito. Kasi, ang... Kasi paulit-ulit lang mangyayari. Yung like nga nangyari ito sa Bulacan, no? Lalo, nagpakawala nga ang local government na napuno na yung dam. Mga dam, oo. Lalo na pagka may ganun, okay? Kasi nakikita natin, napapansin, nagkakaroon ng dredging, pero paunti-unti lamang, okay? Pailan-ilang lugar, so dapat sana ay gawin na tuloy-tuloy. Lalong-lalo na kung panahon ng tag-araw kasi mas mababa ang tubig doon. So, doon dapat nag-uumpisa agad yung main project nila. Excuse me. Okay, so ganun dapat ina-address ng pamahalaan. And then, isa pa dyan, yung tinatawag nating parang catch basin. Yung parang isang malalim o lugar na doon babagsak yung tubig. Okay. Kasi nga, wala nang mapuntahan eh. Okay. And then, kung may pagkakataon din na paluwangan yung ilog. Oo. Paluwagan at laliman. Oo. Dalawa yun eh. Laliman at paluwagin. Paluwagin. And then at dapat palawakin. Kasi magkaroon ng widening yan. Siyempre, dapat wala nang masyadong mga residential area doon para at least hindi sila naapektuhan. In case na magkaroon ng pagbaha, at pati sila maapektuhan. Lalo na yung banda rito dati sa Quezon City, yung parang sa E. Rodriguez, di ba marami na rin bahay na minsan alam mo na... ba nung nagbaha dyan, ang isang bus na dumadaan sa E. Rodriguez, nung Ondoy, lagpas doon. Nga, minsan naka-encounter ako niyan, yung ewan ko anong bagyo ba yun na-encounter ko. Basta lagi siyang binabaha doon sa area na yan. So, yung mga ganong pagkakataon, dapat napaghahandaan na natin. Kasi hindi pwedeng puro politika-politika lang. So, kailangan may political will. Okay? Merong konkretong nakikita yung sambayanan. Okay? Sa panahon ngayon, parang 20 years, 30 years, 40 years, paulit-ulit lang. Okay? So, kumbaga, parang tayong sirang plaka, yung problema natin dati na baha, na hindi na disented yung mga ilog, ay pare-pareho lang. Wala talagang konkretong programa o plataforma para i-address. Kasi nga, alam naman natin na laging bumabagyo, laging umuulan. Dapat alam na natin yung solusyon. Bukod sa paghahanda ng DSWD ng pagkain na talagang common lagi na pinaka first priority nila talaga. Kaya lang sa pagkakataong ito na dahil bagyo yung pinag-uusapan natin kabayani. So yun yung mga ideas na naibigay mo kanina na dapat gawin ng national government. Meron pa. Ano pa yan? Hindi pa pala tapos. Itong sa mga halimbawa sa Metro Manila, particular ito sa Espanya, sa parting Timog, Cubao, dito sa may Ramamagsaysay, sa may Poresa. Kung makikita mo, hindi lang natin maipakita sa pero mayroon siyang bawat kanal, okay, yung gilid, yung sa may sidewalk, meron doon may mga abang yun. Mga nakaabang na ginawa ng meron parang grill siya, parang parilya, na ihawan, makakapal na bakal. Although sometimes, may mga talagang nagnanakaw doon, okay, but hindi yan yung natin. Kasi inoobserbahan natin yan, sayang, may pinicturean ako doon sa may parting Timog, Scout Tobias. Yung pag-picture mo, ano yung nakita mo? Basura na nakalagay sa plastic. Gaya ng... Tapos yung basura na yon, meron pang kasamang bote ng Red Horse. Ay, bote. Bote ng alak na lang. Gustong lasingin yung yung tubig baha. So, ang ibig ko sabihin, plastic, ayan, yung mga bottle, hindi natutunaw. Styro, hindi natutunaw. Ang siyang magiging sanhi ng pagiging barado ng ating mga drainage. Dahil nga ang plastic ay hindi natutunaw, tapos pwede siyang maging manipis, or talagang maliit, pwede siyang unti-unting hilahin papunta sa ilalim ng imbornal. Ang nagiging tendency niyan, babarado na talaga. Dadami yan. Kaya, isa sa panawagan natin ay yung disiplina ng taong bayan. Kasi, sabi nga po, anumang basurang tinapon ninyo, babalik sa inyo.
Okay. So, isa yon. Pangalawa, yung ibang tinitingnan ko, yung parilya na yon. Kasi merong iba na meron, yung iba naman wala. Kasi dalawa yun, Camel Bin. Meron yung nasa flat at meron din yung nasa gilid. Minsan, nasa sa flat. Doon naman nasa gilid, buang siya. Sabihin, kahit open yun kahit kalahating bote, bahagi ng buko, kaya mong lusot doon. Kaya mong itapon doon. Okay. And then, much more yung mga bote. So, kaya nga, yun yung nangyayari. Now, ang suggestion ko sana, ito may nakita akong lugar na ganun na mas liitan pa yung screen doon sa mga basura. But, pagka merong ganyan ng ulan, meron naman yung street sweeper natin na magmo-monitor. Magbabantay. Bantay bara. Okay? Hindi yung pagkaulanan na hindi mo na makita. Correct. Okay. Now, siyempre, babahayan, matatakot kang lumusog. Pero kung bago pa lang bumaha, or unti-unti bumabaha, nababantayan natin, nakakalkal na natin, na aalis na natin yung mga dahon, yung mga plastic, yung mga damo, yung mga puno, halaman, etc., mga plastic, okay, ay hindi ho magbabara. So ang point of view mo lang sa pagkakataon na dumating yung typhoon o bagyo o ulan, ay mayroon nagmo-monitor sa ating mga deck logging. Mayroon agad magde-deck logging na team kung sakaling yung area na ito ay prone sa pagbaha. Meron na kaagad team ang local government na magsasagawa nito. Lalo na yun sa mga pumping, lalo na yun sa mga pinagdadaluyan ng isang kanal lang, diretso sa bawat ilog. Lalong-lalo na yung mga catch basin, yung mabababang lugar. Kasi wala talagang pupuntahan yung tubig. Ang tubig po kasi, alaman natin na kahit galing sa pinakamataas yan, ang hahanapin na yan, mataas ba o pinaka alam mo, mababa? Yung kalamidad din, parang... Tinatanong kita, saan pupunta ang tubig? Sa ilog. Galing sa taas. Siyempre sa mga kanal. Oo nga. Ano nga hanapin yan? Yung mas pataas ba o yung mas mababa? Mas mababa. Halimbawa, kung ikaw ay galing ka ng sa Antipolo, di ba? Pag yung mga tubig sa Antipolo, saan babagsak yun? Saan area siya babagsak? Di sa Marikina. Marikina. Kaya nga, ang Marikina, ang sinisisi nila sa Antipolo. Kaya yung mga taga-Bulacan naman, ang sinisisi nila, yung mga taga Nueva Ecija, Sambales, Bataan. Dahil matataas na lugar yan. Catch basin kasi talaga ang Bulacan, Pampanga. So ever since, ang talaga, pagka umuulan, parang tayo, ang sinisisi natin Quezon City. Kasi tayo mga taga-Sampalo kasi mataas sila Di ba? Dito sa bandang Quezon City. So, binabati natin at nagpapasalamat tayo kay Tita Mel. Tita Mel Elizalde, laging support sa atin sa... Alam mo, sabi sa akin ni Tita Mel Elizalde, Melvin, gumawa ka na lang kahit 20 minutes, 30 minutes mo dito sa broadcasting sa Elizalde. So, doon po sa mga nakikinig, paki-like naman po, paki-share, paki-subscribe ang Elizalde Broadcasting. I-like nyo po at isusubscribe natin ang Elizalde Broadcasting para maka-receive po kayo ng iba-ibang video sa mga program natin. Nabatiin yung mga nanonood sa atin. Sige, bago mo ituloy yan, yung mga kaibigan natin, kamag-anak yan sa Oriental Mindoro, nakikinig sila. Ingat po tayo sa ulan at yung mga syempre po, taga Hyla Philippines, dyan sa Timog, nakikinig din sila. Sina Kuya Trangki, sina Kuya Romel, ayan. Sina JP, ayan. Sina Kuya Gani at sina Colin at yung iba pa nating mga kasamahan dyan. Mabuhay po kayo. Binabati ko naman ito ng mga taga-Joven sa doon, dyan sa Jitwason. Sila Joven, Sharon, at yan yata ang nag-makeup sa'yo? Hindi. Nag-cutics? Si Patricia, kung saan makeup artist ng Batang Quiapo. Teka muna, hindi mawala-wala sa mata ko kanina. Napansin ko may magandang borday at t-shirt mo.
aside sa maganda ang kulay, meron pang naka thumbs up. Ay, Ayan. talaga, ano. Ayan. Ayan, Melvin Makanip. Basang-basa ba? Okay. Alam nyo na. Sponsor lang po yan. Ayun nga, binabati ko nga pala yung mga sponsor Okay. natin. So, Ang ating mga damit, ito, nais ko lang sa samantalahin ng pagkakataon sila Josie Gaviota, ayan sila Villanueva family, Ate Vilma, yan sila Beth, at syempre yan sila Ate Josie, thank you very much. At yung ayun sa kaibigan natin, si Sherwin Uy, Gutierrez. sa batiin mo Canada. si Chairman Egay Santiago. Hi, Chairman Oo, Egay Santiago. Kamusta po kayo? mabuhay kayo. Mabuhay At po saka kayo. si Kuya Elmer Posadas. Ayan. Marami pong nakikinig sa atin. Ayaw lang nilang mag-like. Okay? At medyo mahaba yung programa natin. But anyway, kung may mga komento po kayo, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section. And actually po, sa mga susunod na linggo, lahat po ng gustong mag-join sa amin ay mag-guest. Welcome na welcome po kayo. At anuman po ang gusto nyong topic, ay very open po kami dito sa Elizalde Broadcasting. Particular po sa programa ni Kabayani na Sipat Tudla. May tinatanong ka sa akin kanina. Ano ba yung tinatanong mo tungkol sa programa natin? Kung ano ibig Bakit sabihin. pogi ka? Siyempre, anak ako ng Diyos. Okay. Ang tanong ko kasi na, sino daw ba talagang ginagaya mo? Si FPJ ba o si Bong Navarro? Hindi, si Kabayan. Molly. Magandang gabi. Hapon pa lang pala. Bayan. Tanong ko, ito ay... Ayun ba, yun ba? Yan, yung tinatanong mo kanina, anong ibig sabihin ng programa natin? ah, Bakit ganyan yung title? bakit ba ganyan ang title natin? Yung mga sipat Okay. Yung sipat, ibig sabihin po nun, yung parang views natin. Yung pananaw natin, ano yung nakikita natin, okay, sa mga pangyayari sa ating lugar. So, hindi man lang ito usapin ng politika, kultura, ng regular na nangyayari sa ating bayan or mga different issues, kasama na rin yung konting marites, yung makakatulong ma-inform. Kasi sa media, ang pangunahing role niya is ma-inform yung taong bayan. At sa mga ganitong programa din naman, inihintay din namin yung pakikipagtalakayan ninyo, pakikipagtalastasan kasi importante yung boses ng mamamayan. So bilang bahagi ng ating programa ng kalamidad, meron kasi tinatawag na parang yung man-made, halimbawa yung sunog, ano. Bibigyan din natin, sabi nga natin, bibigyan natin sila ng mga tips kung ano yung mga bagay na pwede natin Ayan. bibigyan natin tips. Sige. Yung mga tips na pwede natin ibigay sa inyo. Nakalimutan natin yan. Sige, bigyan muna natin. Ito yung kung sa kasaling may sunog, ano po. Siguraduhin walang sira ang mga wire, bantayan ng mga niluluto, patayin ang gas pagkaluto ng pagkain, pahingahin ang mga appliances. Teka, niluluto mo o baka niluluto ng kapitbahay? Ilayo ang phosphorus o lighter sa mga bata, patayin ang mga kandila bago matulog, siguraduhin may fire extinguisher sa bahay. At alam din natin kung saan tayo lalabas at papasok kung sakasakaling meron tayong mga emergency. Dapat pinag-aaralan At yun. kailangan unang-una magdasal at huwag po tayo magpapanik kung anumang mga kalamidad ang merong dumating. Kamelvin, Yung kampante. may dadagdag ako dyan. Now, kasi 2 beses ko na ito nasubukan, na dapat ginagawa, lalong-lalo na ang bahay ay magkakadikit. Okay? One time, nagtira ako sa Tatalon at dyan sa Payatas. So, there are some instances or accident na nagkaroon ng biglaang sunog. So, what I do is, syempre, isa yung kamay ni Kabayani. I can do everything, but I can do something. So, naging parang megaphone ako doon sa mga kapitbahay. So, ang una kong inalerto yung mga kapitbahay na kumuha ng tig-iisang timba na may tubig, syempre, hindi basta timba. And then, kasabay noon ay mga sako na babasain. Okay? So, nung nangyayari na yung sunog, so, alam mo naman yung kadena, no? Yung pumipila, tapos pasa-pasa. So, ganun yung ginawa nila at alam mo yung sunog na ampat agad.
Oo, ilang appliances lang yung nasunog, okay? So, dahil sabi nga natin, nasa kahandaan ang pag-iwas sa malaking kapinsalaan. Okay? So, yun yung nagawa namin. The same thing nung nangyari sa Payatas, ganun din. Okay? Ngayon, ang magiging problema lang yan ay kung walang tubig o mahina ang daloy ng tubig. Now you have to understand na hindi on the spot darating ang bumbero. Kasi maglalakbay pa yan, maghahanda pa. Bago maibaba ang hose, kumakain na yung apoy ng tabla. May nangyayaan. Oo. Bawat segundo. Yes. Oo. Lalo na kung kahoy, okay, or lalo na sa probinsya. Alam mo kami ang bahay namin dati noon, Pugon at saka Pawid, Suliras, okay? So, talagang pag nasunog, talagang at walang tao, talagang tupok. Kaya sa ganung mga pagkakataon, in the first place, huwag magpanik. Oo. Buhay mo na ang isasagba mo. At yung yung mga mahalagang dokumento, pwede mo kunin sa bahay. Kasi ang napansin ko, pag nagkakaroon ng sunog, kanya-kanya na. Okay? Kanya-kanyang dampot ng mga gamit. Now, siguro, ang isang tip doon is, kung tatlo kayo sa bahay, yung mga lalaki, o kahit babae na makisig naman, isa sa kanila ay makipagbayanihan para makapag-produce ng maraming tubig at magkaroon ng sunod-sunod na pagtapon ng tubig doon sa apoy. Samantalang yung isa o dalawa, yung nanay o yung anak, ay kumukuha naman ng mga gamit na importanteng dokumento nila. Aral dapat yun. Kaya dapat, wala kayo sa loob ng bahay. O ikaw sa ganito, in case of emergency. O kung wala naman yung mga kasama mo sa bahay, unahin mo muna talaga yung sarili mo, yung mga dokumento. Oo. Yun ang pinaka-importante. Meron na kayo isang lugar kung saan kayo magkikita. Meron na kayo isang usapan kung in case of emergency, dito tayo magkikita. Okay, meron naman tayo ngayong easy di ba? Communication, yung cellphone. Yun nga, di ba? Hindi niya natin minsan malalaman kung ano yung mangyayari. Oo. Now, kaya dapat naka-mindset tayo sa ganong sitwasyon. Oo, ngayon, isa pang napapansin ko, hindi ito masyadong binibigyan ng focus sa mga eskwelahan. Dapat lahat yun itinuturo na rin. At kahit sa mga magulang, community, barangay, dapat may mga ganong ugnayang barangay, ugnayang pamilya na kayo sa community ay nag-lecture or nagtitraining, orientation ng mga ganitong pangyayari, ay ganito yung gagawin. Ganito yung gagawin mo. Kasi halimbawa, nagkaroon bigla ng lindol. Okay? So, walang kaalam-alam yung iba. Although, sometimes, may mga tinuturo sa school na yun nga, yung magdadak sa ilalim ng mga kakapal na lamesa. Okay? So, yun lang. Pero dapat lahat ng sakuna. Lahat ng sakuna. Dapat involve pati bata. Basta meron ng isip. 7 taong gulang, pataas, may isip na yun Naalala ko nung ako'y 7 taong gulang. Nabuhay na ako na mapagmalasakit sa komunidad. Kasi yung aming kalsada, okay, dahil putik-putik yun, hanggang tuhod ang putik, hindi madaanan ng sakyan pag tag-ulan. Talagang, inilalapit ko talaga yung kinukulit ko yung chairman namin na ilapit sa... Si chairman, lalapit sa local government. Para... Kaya ngayon, yung lugar nyo na dating maputik, na talagang hindi na di ba sabi mo nga, swerte mo na kung makarating ka ng high school sa probinsya nyo. Kasi nakarating na ako sa probinsya nila, sa Oriental Mindoro. Napagtanto ko na hindi naman talaga lahat doon nakakapag-aral ng high school. Dahil nga yung pinakabaryo kayo no? Bago, swerte mo na talaga. Tatawid ka ng ilog, 1 oras ka maglalakad para makaaral ka ng grade 5 and 6. Swerte mo ko kapag elementary ka nga o nakapag-high school ka rin. Dahil noon talaga, nababanggit mo, talaga maputik talaga, So ngayon, ano ang parang may pagmamalaki mo ngayon? Okay. Yung pagiging mapagmalasakit ng bawat isa, yung pagiging disiplinado ng bawat isa, yung natuturuan natin, nababahagi na natin kahit bata or simpleng
malasakit, pwede nating i-share sa iba. Kumbaga nagmamindset na sila na ganito pala. Maging aware sila sa mga bagay na makabubuti para sa ating kapwa, sa komunidad. So kausapin natin, chairman man yan, kagawad man yan, kaya nga sila natin ibinoto para masabihan natin ang mga problema, mapaalalahanan ng serbisyo na pwede nating makamit mula sa kanila. Hindi nandyan sila parang dekorasyon or parang magpayaman or parang magpa-cute, okay? So, importante na nalalapitan natin sila at walang masama kung tayo ay magbigay ng suggestion. Now, speaking of kalamidad, may idadagdag pa ako. Ito yung sabi nga pwedeng man-made, no? Mamayang konti. Pero batiin ko lang yung mga taga-Haila Philippines sa Pinamalayan, pinapangunahan ni Kuya Roy Arcayos, okay? At yung team niya dyan na nagsisiksihan. Kumusta kayong lahat? Okay. Okay. Now, yung kalamidad naman na man-made ay, alam mo ba na sa ating gobyerno ay may kalamidad din? Anong kalamidad yan? Parang itong binabakit nating mga kalamidad ay parang paulit-ulit lang. Oo. Anong kalamidad yan? At alam mo, sabi nga nila, kabayani, kung ang mga baha paulit-ulit na nangyayari, parang ang sinesentro na nasa isip ko ay parang anong kalamidad yan? Kung tama ba ako? okay. Ano yan? Alam mo, sa gobyerno natin ay may paulit-ulit din. Okay? Na walang gumagawa ng paraan. Katulad sa nangyayari sa baha natin. Pinapabayaan lang. At pabalik-balik nga. Ito ay, sabi nga never-ending story. Ito ay yung tinutukoy natin na graft and corruption. Okay? Now, bakit sinasabi nating kalamidad dyan? Dahil nanggagalaiti ako at nagingit-ngit ako kapag may mga pondong pinapakialaman ng ating mga halal o lingkod ng bayan. Kahit hindi halal, kahit ordinaryo kang empleyado or nasa BIR ka man, sa custom or sa iba pang mga Department of Diligencia na nag-under the table, yan yung kalamidad na napakalaking cost ng gobyerno. Because yung mga binabayad ng buwis ng mga mamamayan ay sa iilang bulsa o pamilya na pupunta. Kaya itong kalamidad na ito ay dapat nating hindi pinaghahandaan kundi dapat tuldukan. Okay? At sa pamamagitan din ng mga nasa gobyerno, particular ng ating mga mambabatas. Naalala ko tuloy yung sagutan ng, ewan ko kung particular ka doon, ni Congressman Marcoleta at saka ni Mayor Magalong. Kasi, hindi, kay Mayor Magalong, hinahangaan ko po si Mayor Magalong kasi he is a man of crusader and gusto talaga niyang mabago yung maling sistema. Oo. At napakaganda yung kanyang pamumuno, malinis, marangal yung kanyang pamumuno. Isa sa mga nakilala natin ng panahon ng pandemic na nagkaroon ng mga madisiplina, magandang pamamalakad, pamamaraan, talagang good governance yung kanyang ina-advocate. Oo. Parang yung ni Robredo, okay, good governance. Ngayon, dapat gano'n naman ang gobyerno natin Hindi ngayon, yung pinasaringan niya ang mga kongreso during the speech sa National Police Commission yata nag-speech siya na itinukoy niya yung katiwalian at in particular yung mga SOP na isinasagawa ng marami sa kongreso. Okay. Ano naman yung sa kongreso nangyayari? Sa lahat ng mga naki-even sa local government? Kaya nga maraming umaray doon. Okay, marami daw tumawag sa kanya dahil nasaktan sila. Oo, nasaktan sila. Kaya nga po, sumagot naman si Congressman Marcoleta na ayusin daw ni Mayor yung pamamalakad dahil parang nagbabatuhan na sila ngayon ng mga akusasyon. But anyway, ibang kalamidad dyan. Basta
aspire tayo in the future matapos na itong mga kalamidad na ito. In particular, yung man-made at saka yung sa nature, kailangan ay paghandaan. So tapos na ang oras natin, hanggang dito lamang. Ito po ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Games, at Ako naman si Melvin Macani. yan, para sa ating sipat, tudla. Mabuhay po kayo and God bless us all.